Update sa mga kaso ng Mpox sa bansa ating alamin kasama si Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Doc Albert, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ninya. Magandang tanghali sa lahat ng ating mga nanonood at nakikinig po. Thank you for joining us today, ASEC. Inireport niyo kahapon ang karagdagang 2 pasyente ng Mpox ngayon sa bansa. Kumusta na po ang lagay ng 2 pasyenteng ito? Yes, tama ninyo, no? Kahapon nag-ulat tayo ng 2 dagdag, ang ating case 13 at case 14. Siguro bigyan natin ng mabilisang update. No? Si case 13 ay isang 26 years old na babae. Siya ay taga Metro Manila. Okay naman po siya. Siya po ay nasa bahay, nagpapagaling. Nagsimula yung sintomas niya mga bandang August 20. May mga butlig sa balat, may mga pantal, nasamahan ng lagnat at pananakit ng kulani sa leeg. Nung siya po ay kumonsulta, hindi sa emergency room, ngunit sa isang outpatient doctor, siya po ay kinuhanan ng sample sa balat at bumalik ang resulta positive for Mpox clade 2 DNA. Yun naman pong ating case 14 ay isang 12 anyos na lalaki, taga Calabarzon. No? Siya po ay kumonsulta sa kanyang rural health unit matapos magsimula ng mga simptomas ng mga bandang August 10. May mga pantal, mga butliga sa maraming bahagi ng katawan kasama ang kanyang muka at ang kanyang bahagi ng ari niya. Nung siya po ay kinuhanan ng skin sample, positive rin po for Mpox clade 2. Ito yung mild na form ng Mpox natin na Ninya na noong 2022 pa. Siya rin ay nagpapagaling sa bahay. Okay. Nagsagawa na po ba tayo, Doc Albert, ng contact tracing dito sa 2 bagong pasyente ng Mpox? At ano po yung nakita natin? Sino po yung mga nakasalamuha po nila? Yes, meron tayong ora mismong ginawang contact tracing. No? Maraming salamat sa ating mga local government units sa kanilang mga lugar. Yung ating case 13, merong 2 na close contact. Parehong asymptomatic, wala silang nararamdaman. So sila ay minomonitor. Ninya, yan ang pagkakaiba ng Mpox sa COVID-19. Ang mga close contact, basta walang simptomas, pinapayagan pa rin makalayag at sila lang ay inaabisuhan na laging mag-check ng kanilang balat dahil ang Mpox ay sa balat nahahawa at kapag may sintomas. Si case 14 naman, meron siyang 4 na close contact. Silang 4 rin ay wala namang simptomas at maganda ang kalagayan sa ngayon. So yun po ang ating contact tracing for now, pero ongoing pa rin po kung tayong dagdag, kung meron mga mag-a-add tayo. So kung wala pong sintomas yung, let's say, yung tao na nakasalamuha, so we're assuming na hindi ito nakakahawa. Kahit na let's say nasa kanya yung, is it a virus? It is a virus. Ang Mpox natin, yung kanyang tinatawag na virus, yung MPXV, no? Ang kanyang mode of transmission ay balat sa balat. Close, intimate, skin-to-skin contact. Mahalaga pong tandaan yan, iba ho siya sa COVID-19. Si COVID-19 kasi ay airborne sa hangin. Kaya pati yung ating mga abiso, sinasabi natin lagi, practical na abiso is magsuot po ng mga long sleeves, mga jacket para yung balat natin natatakpan. Imbis na mag-shorts, imbis na magpalda, magpantalon ho muna para hindi tayo magdikit-dikit sa balat. Okay, so ito pong 2 bagong pasyente ay hindi po nanggaling sa ibang bansa o may nakasalamuha na galing sa ibang bansa. Hindi sila nanggaling sa ibang bansa, wala silang biyahe abroad, wala rin silang biyahe locally. In fact, Ninya, pag kinabit-kabit natin yung mga datos na hawak natin, no, clade 2 sila, sa tingin namin sa Department of Health, sabi nga ni Secretary Erbosa, malamang sa malamang ito yung latak, yung dati pang umiikot na clade 2 simula July 2022. Remember, ito po ang ikalawang deklarasyon ng WHO, ng Public Health Emergency of International Concern. Yung unang deklarasyon, noon pong 2022 pa, yun yung clade 2. This time around, Ninya, yung clade 1B. Yan po yung inaantay natin kung anong datos, maski ang WHO nakabantay. Wala pa hong nakakarating sa Pilipinas sa clade 1B, pero kung meron tayong nakikita na tututunan is napapractice tayo. Sa mas mild na clade 2, kaya ng sistema natin, naway kakayanin natin pag dumating. At darating yan, it's only a matter of time, ang clade 1B. So yung mga nakitaan po natin in the past weeks, no, ay ito yung strain noon. Yes, lahat sila clade 2. No? Yung ating active cases from case 10, 11, 12 hanggang 13 and 14, lahat sila clade 2. Okay. So, inaantay na lang. So, wala pang kaso talaga nung bagong strain na sinasabing mas mabagsik. Ito yung sabi, mas nakakamatay.
Paliwanag natin niya, no, yung ating clade 1B, kaya sinasabi mas mabagsik, yung kanyang mortality rate sa naobserbahan sa Africa, sa bawat 100 tao na may clade 1, yung kanyang parent na, na lineage is 10 sa bawat 100 ang namamatay, 10%. Pero ang mga namamatay na ito ay karaniwan mga immunocompromised, yung mga may hina yung resistensya. Sa atin sa Pilipinas, clade 2 siya, mas mababa yung mortality rate. Ang mortality rate na sa mga 3 to 4% sa Africa. Pero in the Philippines, niya, remember, case fatality rate is determined kung ilan yung kaso na hawak natin. Sa lahat ng 14 na cases natin since 2022, wala pong namatay. Lahat sila buhay. So we can say at this point, and we'd like to keep it that way, na 0% ang mortality rate ng Mpox pagdating sa Pilipinas. Yung pong itsura nitong Mpox na to, para ba siyang yung chickenpox, yung may butlig-butlig, or mas malala? Ang ating chickenpox, Mpox, pwedeng maging magkahawig, pero remember, magkakaibang pamilya sila. Ang chickenpox, kaya siya tinawag sa Tagalog na bulutong tubig. Yung bulutong, yung mga tinatawag natin na vesicles in medical term, yun yung mga parang tagyawat na ang laman niya sa loob ay tubig na malinis. Ang ating Mpox naman, ang proper term dun sa kanyang skin lesion pag tumagal is yung tinatawag na pustule. Ito ay isang tagyawat na parang may nana sa loob, kulay puti. Pero niya, nagsisimula yan, ang Mpox, magmumula yan sa pantal na namumula, tataas yung balat, magkakaroon ng maliit na tagyawat, magkakaroon ng tubig sa loob, at habang tumatagal, nagiging puti, at pag natuyo na, siya ay magiging isang langib, no, scab, at mahuhulog. Ang takbo nito is nasa mga 2 to 4 weeks. Mawawala rin po yan ng kusa. Ang ginagamot nating karaniwan ay yung mga sintomas. Ang pangangate, ang pananakit, yun rin kahinaan ng katawan, pinapalakas natin. Kasi para siyang yung mga sakit ba na trangkaso na parang may flu ka, mahina yung pakiramdam sa katawan. So parang yung chickenpox na ganun din, may scab, and then hintayin mo. Minsan nilalagyan nila ng dahon ng bayabas. I mean, would you recommend that, yung mga herbal treatments? At this point po, hindi tayo nagre-recommend na maglagay ng kahit na anong mga pahid or anong mga herbal treatments sa ating mga, hindi lang sa Mpox, pati sa chickenpox. Kasi po, meron tayong risk of infection. Huwag rin po natin puputukin ang mga tagyawat, pati yung tagyawat na normal, no? Huwag tayo magtiris kasi yan po ay nai-infect ng mikrobyo. Mas maganda hayaan natin na kusa siyang matuyo, at pag siya po ay natuyo ay yung langib, kusang loob rin mahuhulog. Makati kasi yun, Ninya, no? From personal experience, yung mga langib sa balat, ang sarap kamutin, wag po. Pagka nangyari po yun, nai-infect, mas tumatagal pa. Gusto ko rin yung nagbigay kayo ng advice kahit sa pimples. Correct. Huwag niyong puputukin. So parang ganun din. Alright, ito pong bagong pasyente ng Mpox ay bata. Para lamang po sa kaalaman ng lahat, may age o edad po ba, Asek, yung mga vulnerable na sa Mpox? Lahat ng edad, no? Kahit baby, That's pwedeng correct. magka-Mpox. Lahat, tama po yun, Ninya, lahat ng mga edad ay pwedeng magkaroon ng Mpox. Lahat ng edad, lahat ng kasarian, lahat ng uri ng tao. Ang mahalaga po dito is, iwasan natin na yung ating mga kababayan na mahina ang resistensya ang matamaan. Tulad nga na sinabi natin, no, sa Africa, yung mga immunocompromised, yung madalas po na namamatay. Pero kung atin na mamaagapan, ay may iwasan natin yung mga komplikasyon na yun. Okay. How about yung naunang patient 11 and patient 12, Doc? Natukoy na po ba kung connected ang mga kaso doon dito sa ika-10 pasyente po ng Mpox? Patuloy ang ating epidemiologic study. Sinitignan kasi natin yung mapa. Parang ano yan, Ninya, meron silang bilog-bilog. Itong taong bang ito ay konektado sa ganyan. At lahat ng mga contact tracing, pinagkakabit-kabit sila. Wala pang nakikita ngayon na linkage, no, pagkakaugnay, ang case 10, 11, and 12. And pati yung pinaka-recent, yung ating hanggang 13, di ba? Metro Manila rin siya. Wala silang kaugnayan. So mukhang meron talagang nangyayaring local transmission. But we assure the public na yan po yung mild na clade 2 na kayang-kaya nating mahuli at mapagamot at mapigilan ang paghahawa. May tanong dito, Doc, mula sa GMA News Desk. Kumusta daw po ang monitoring ng DOH sa Mpox at meron daw po ba tayong bagong binabantayan ngayon? Meron po tayo laging mga suspect cases na nakukuha sa ating mga ospital, pero hindi po kami nag-aanunsyo ng bilang. Dahil ganito yan, no, Ninya, tinanong mo ako kanina tungkol sa chickenpox. Magkahawig sila.
marami hong sakit, mas maraming sakit ang hindi Mpox kumpara sa Mpox. Kung lahat ng suspect case ay i-announce namin, kakabahan po ang tao nang hindi naman kinakailangan dahil hindi naman sila makahawa. Tapos, kunyari, actually kaka-announce lang, no, makikita nyo ho sa page ng Amang Rodriguez Memorial Medical Center, mga nakaraang linggo, may umikot sa social media, Mpox daw, nakakatakot, negative. Hindi ho siya Mpox, so merong fake news na umikot. So, bago ho tayo magsabi na pag may nakita tayong bootleg, hindi lahat ng bootleg ay Mpox. Meron tayong test para malaman, alamin natin bago natin i-anunsyo. Okay, mabuti at nililinaw natin yung mga fake news na huwag tayo agad-agad maniwala. Tsaka malinaw rin na sa sinabi mo, Doc, na itong strain na ito ay malamang yung 2022 pa. Yes. So hindi ito yung nakakatakot na strain. Hindi siya yung clade 1B na yung nakakatakot. Opo, wala pa. But sabi nyo nga, it's just a matter of time. Yes. Ngayon, tanong naman mula kay Red Mendoza ng Manila Times, ano raw ang measures na ginagawa ng gobyerno para makontrol ang pagkalat ng Mpox sa Pilipinas kahit daw maliit pa ang bilang nito? Ngayon, ang pagkakataon habang konti pa ang bilang natin para kumilos ng mabilisan. Kung napansin niyo po, at sigurado ako si Red maaalala, nakausap ko yan kahapon pero nag-uusap na naman tayo ng Mpox ngayon. Ang ginagawa po natin is risk communication. Lahat po ng mga plataforma, lahat ng iba-ibang channels, kailangan makarating ang mensahe. Kahapon nakamonitor ako, no, merong interview si Governor Dax Cua na head ng Union of Local Authorities of the Philippines. Tumutulong rin po sila sa DOH na makarating sa ating mga kababayan ng impormasyon. Yan ang dahilan kung bakit dumadami yung nare-record natin. Paliwanag ko na mabilis sa ninya, no, yung flashlight effect. Yung flashlight effect, kung sa isang kwartong madilim ay akala nating walang laman doon, binuksan ang pintuan, may konting ilaw na pumasok, may mabibilang ka, 2 o 3 tao. Pag binuksan mo yung ilaw, pati yung flashlight, bulaga, meron palang 10 na nandoon sa loob, madilim lang yung paligid. Yan ang nangyayari po ngayon. Hindi tayo dumadagdag ng kaso, nakikita natin yung dati pa, pero practice na rin po ito para pag dumating yung ating medyo kinakabahan tayo na 1B, hindi tayo matatakot, hindi tayo magpapanik, alam natin kung ano ang gagawin. Okay, so ano po sa ngayon ang protocol ng Department of Health kapag may bagong kaso ng Mpox? Siguro i-expand ko ng konti yung question. Simulan natin sa suspect kasi pag bago nag-positive na eh. Pag meron po tayong kababayan na may nararamdaman, may bootleg, may gustong ikonsulta, ang ating gusto mangyari online muna ang ating gawing consultation, meaning magpadala muna tayo ng picture. Marami tayong camera phone, no? Yung ating mga cellphone, gamitin natin, imbes na nag-tiktok tayo, picturean natin yung ating sugat, ipadala natin. Saan ipapadala? Yun po yung pinag-uusapan namin ngayon. Pero sigurado ang inyo pong mga doktor, magpaalam ho muna, ay pwedeng padalhan ng picture para malaman kailangan ba mag-testing o hindi. Kapag nag-testing, kinukuhanan, hindi ho ito sa ilong, hindi sinusundot yung ilong tulad ng COVID-19. Yung pong balat natin, yung pinaka-butlig, kinukuhanan siya ng maliit na sample, pinapadala, PCR. Kapag nag-positive, malalaman na positive ka, hindi ho kayo ikukulong, wala pong TTMF, kayo po ay papayagang umuwi kung wala naman kayong ibang nararamdaman na sakit. Kasi balat sa balat yung hawa. Uwi po kayo, nakatakip yung mga lesions, at pwede kayong makarating sa bahay hanggang 2 to 4 weeks, pag gumaling na, tapos na po yung sakit. Yun po yung protocol natin sa ngayon. Ano naman po ang considerations ng DOH para payagan na mag-self-quarantine ang isang pasyente ng Mpox? Kailangan niya para ang ating pasyente. By the way, dalawa yung termino. Pansin niyo po kami mga doktor, minsan quarantine, minsan isolation yung ginagamit. Ang quarantine or quarantine ginagawa po pag wala pang simptomas na nakikita at sinisigurado natin na hindi siya kaso, hindi pa natin alam. Ang isolation naman po ay ginagawa para sa pasyente na meron ng mga simptomas. So, kung ang tanong is quarantine, para sa mga close contact po yan, hindi ho natin kailangang naka-quarantine under Mpox. Pag close contact, walang simptomas. Basta nagmo-monitor lang tayo for 21 days. Kung ang usapin ay tungkol sa pasyente na may positive, ang ating konsiderasyon para payagan ng home isolation is dapat wala siyang ibang sakit na kailangang i-ospital. For example, malakas sa pangangatawan, wala naman siyang iniinda na sakit sa puso or sakit sa baga, which is not Mpox, sa ibang mga sakit po yun, then papayagan po siyang makauwi. Sa katunayan, sa ating mga 5 na active cases, Yes. 2 lamang yun nasa ospital. Si case 10 at si 11. Si case 12, 13 at 14, lahat sila pinayagang mag-recover sa bahay.
Bakit nasa ospital yung dalawa? Hindi natin madidisclose yung kondisyon kasi allowed lang tayo mag-disclose dahil public health emergency of international concern si MPOX. Pero may rights pa rin po sila dun sa ibang sakit nila. Oh, ilang taon po yung nasa ospital? Si case 10, kung di ako nagkakamali, 33. Si case 12, they're about sa mga early 30s. No? Hindi ko Okay. na maalala yung exact age, But pero they're early very 30s. young. They're in their 30s. Yes. Actually, ang ating age range, ang pinakabata ngayon, si case 14, bumaba tayo ng 12. Yes. Tapos dun sa active cases, I think 37 yung pinakamatanda. Pero marami sa kanila na sa mga 30s. Okay. Mensahe nyo na lang po at paalala sa ating mga kababayan tungkol sa MPOX at saan po sila maaaring makipag-ugnayan kung may mga sintomas ng MPOX upang maiwasan ang pagkalat po nito. Sa ngayong lagay na dumadaming ating kaso, no, napipick up rin po namin, alam namin kinakabahan ng lahat at kami po ay naririto para magsabi, pag dumami ho ang kaso, ibig sabihin umaandar yung ating sistema. Imbis na sinasabi natin na okay lang tayo, pero yung pala may umiikot, mas maganda ngayong alam natin at natutulungan natin ang ating mga kababayan. Iba ang hawaan ng MPOX sa COVID-19. Ang MPOX, balat sa balat. Ang COVID-19, hangin. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magla-lockdown, hindi namin nakikita ang pangangailangan kasi kaya nating tukuyin. At hindi rin sila kailangan bakuran. Basta ho, naka-jacket, hindi nakakahawa yan, maski sa loob ng kanilang sariling bahay. Gumagaling ng kusa, 2 to 4 weeks. Ang ating simptomas, may gamot. Alam natin ito, hindi ito unknown tulad ng COVID-19. 1958 pa, nandito na sa mundo si MPOX. Alam natin to, kakayanan natin to, handa tayo. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Albert Domingo, ang tagapagsalita ng Department of Health. Salamat, Ninya, at magandang tanghali.